Karon nga gabi mga igsoon, ako'y hangyo sa atong tanan, palihog ta sa pagtindog o gato ang kwaon ang ato ang mga Biblia. Magbasa ta dinhi sa Book of Habakkuk. Chapter number 3. Kanang Habakkuk na siya sa Old Testament. So Habakkuk chapter number 3. Unya magbasa ta sugod diri sa bersikulo 17. Basahon nako una sa English, unya basahon pud nako sa Bisaya, okay? Para masabtan ninyo ang mga pulong dinhi. Habakkuk chapter number 3. Unya magbasa ta sa bersikulo 17 ug 18. Ang pulong sa Dios nagaingon mga igsoon, although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines, the labor of the olive shall fail, and the fields shall yield no meat, the flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls. Yet, verse 18, I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation. Basahin ako sa Bisaya. Bisan pa man nga ang kahoy nga igos dili mamulak, ni ang bunga manaha sa mga paras, ang kahago sa olibo mapakyas, ug ang kaumahan dili muhatag og pagkaon. Ang panon sa gagmay nga mga mananap mapuo gikan sa turil, ug mawala ang panon sa dagkong mga mananap diha sa mga kwadra. Versikulo 18, sa gihapon ako magkalipay diha sa Ginoo, ako malipay diha sa Dios sa akong kaluwasan. Magampo kita ang Dios, magpanalangin sa iyang pulong karon nga gabi. Father in heaven, we thank you for tonight. Lord, naghangyo kami sa imo. Panalangin ni Lord ang kining oras nga madunggan namo o maminaw mi sa imong pulong. Please, Father God, speak to the hearts of your people. Do something in their lives nga, Lord, makahatag sa ilahag kabaguhan ug kadasig Ginoo. I pray, Lord God, nga tabangi ko sa akong pagwali karon nga gabi, mangay ko sa imo, Lord, og kaalam. Guide me as I speak and fill me with your Holy Spirit. I always acknowledge, Lord, nga wa jud ko'y mahimo kung wala ka. I pray, Lord God, nga imong pulong dili mo balik sa imo Ginoo nga kawang. Lord God, I pray nga kini Ginoo maka-accomplish unsa ang katuyuan ani sa kinabuhi sa imong mga katawhan. Kaning tanan, Father, among ginaampo ginapasalamatan sa pangalan ni Jesucristo nga among Ginoo among manluluwas. Amen. Salamat og pwede na mo maglingkod. Ang atong mensahe karong gabi mga higala is worship through every circumstances. Worship through every circumstances. Pagsimba sa matag kahimtang. Amen. Bisag unsay kahimtang nimo, importante nga magsimba gihapon ka. Ang kinabuhi napuno siya sa taas ug ubos, mga gutlo sa kalipay ug mga panahon sa kasakit. Amen? Naagi mga panahon nato mga igsoon sa atong kinabuhi nga magmalipayon ta, napoy mga panahon mga igsoon nga mag-uulta. Napo sa kasubanan. Nay mga panahon nga murag feeling nato nata sa taas, nay mga panahon nga nata diha sa ubos. Sayon ang pagsimba sa Dios kung maayo ang kinabuhi. Kung ang mga pagampo gitubag o kung ang mga panalangin mo dagayday. Apan kumusta kung ang kinabuhi dili matuman sumala sa giplano? What about when circumstances feel overwhelming and you feel empty? Kumusta ba kung ang mga sirkumstansya nga imong ginatubang sa kinabuhi kay bugat ug mubati ka nga walay sulod? Ang life is filled with highs and lows. Moments of joy and seasons of pain. Pero gusto tamod dasigon karon nga gabi mga igsoon. Don't let circumstances keep you from worshiping God. Ayaw ninyo tugti nga ang kaning mga nagkailahi nga mga circumstansya sa atong kinabuhi o mga kahimtang
sa atong kinabuhi mao kini mupugong nato sa pagsimba sa Dios. Let me give you a few things tonight, and just to give you an encouragement, because I know that some of us here are going through some kind of trials in life. Amen. So ngano man nga dili ta muundang sa pagsimba bisag na ay mga circumstansya sa atong kinabuhi. Number one, una sa tanan may galam, because worship is about who God is, not what He gives. Tungod kay ang pagsimba mahitungod kini kung kinsa ang Dios, dili kung unsa ang iyang gihatag. Kita dili lang ta magsimba tungod kay naay gihatag ang Dios sa atoa. Tungod kay kita gitagaan sa Dios so grasya to, kay kita gipanalanginan sa Dios. Of course may gala usa na sa mga rason nganong magsimba ta sa Dios, pero dili dapat nga maunay mahimo nga main reason sa ato ang pagsimba sa Dios. Ang atong pinakarason gyud diha may gala nga atong simbahon ang Dios because of who God is. Worship is not dependent on circumstances. Ang kaning pagsimba igsoon nakagamot kini sa dili mausab nga kinaya sa Dios. Mo na simbahon nato ang Dios because ang Dios wala siya gausab. Amen. Kung faithful siya sa una, faithful gyapon siya karon. Kung maayo siya sa una, maayo gyapon siya karon. Kung merciful siya sa una, merciful gyapon siya karon, mga igsoon. God never changes, and that's why we ought to worship Him. Simbahon nato siya, dili to kay naa siya gihatag sa ato, pero tungod kay kung kinsa ang Dios. Psalms 145, magbasa ta diri sa bersikulo 3. Psalms 145 in verse number 3. Mabasa nato diri mga igsoon sa pulong sa Dios sa Psalms 145 in verse number 3. The Bible says in verse number 3, "Great is the Lord and greatly to be praised, and His greatness is unsearchable." Ang pulong sa Dios sa gingon, bantugan ang Ginoo ug sa hilabihan pagadaygon, ug ang iyang pagabantugan dili masusi. Amen. You see, God is so great. Busa simbahon nato siya, not because of what He gave to us, but because of who He is. He is a great God. Maghisgot ta sa kaayo sa Diyos. You know what? God's goodness doesn't change. Even when our circumstances do, ang mga circumstansya, mga igala, gausab siya, gabago siya, amen? But thank God, may igala, nga unsa man ang mga circumstansya nga atong ginatubang sa kinabuhi, God remains the same. He is still sovereign, faithful, and loving. You know what? Sa diya nga si Job na what ang tanan. When Job lost everything, the Bible says that he fell to the ground and worshiped the Lord. Nagingon si Job, mga igala, ang Ginoo mihatag, ang Ginoo mo bawi. The Lord gave and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. So sa may application ani karon sa atong kinabuhi. Ang application ani sa atong kinabuhi, mga igsoon, is this: in moments of loss, kung unsa man ang loss nga imuhang na experience sa kinabuhi. It could be a loss of a loved one, a loss of a job. It could be a loss of friends. Kung unsa man na siya nga loss, mga igala, a loss in business. In moments of loss, choose to worship God. Pili agyapon nga magsimba ka sa Diyos because God remains worthy. Ang Diyos, gapabilin siya nga angayan. Takos ba ang Diyos nga simbahon? Yes. Bisan na ay nawala sa imuhang kinabuhi,
higala ang Dios takos gihapon siya nga simbahon nato. So, ngano man nga magsimba gihapon ta bisan mga igsuon na ay mga circumstansya nga usahay mo abot sa atong kinabuhi, because worship is about who God is, not what He gives. Amen. Kaniyang ikaduha mga igala, ug mao lang sa ni akong ihatag sa inyo, kaya ako aning to be continue sa karong Domingo. Amen. Number 2, worship is a weapon against discouragement. Ang pagsimba, armas kini batok sa kaluya. Naluya ka ba karon tungod sa imuhang mga problema? Naluya ka na ba karon tungod kay naay mga nahitabo sa imuhang kinabuhi nga wa nimo damha? O wa nimo nasabtan? Amen. Higala, when we worship, we shift our focus from our problems to God's power. Kung kita ba musimba, mabalhin ang ato ang pagtagad gikan sa ato mga problema ngadto sa gahom sa Dios. Because when you worship God, you can see the power of God working in your life. Amen. Pero kung dili ka magsimba mga higala, dili nimo ma-experience ang power sa Dios. So ang kaning pagsimba mao ni tambal mga higala sa atong mga kaluyahon. When you get discouraged, worship the Lord. Amen ba? Mao ni gibuhat mga higala ni King Jehoshaphat uban sa iyahang mga sa iyang mga fellow men niya dito sa Juda. Sa diha may gala nga nasila giatubang nga mga circumstansya dito sa ilahang tribo mga igsoon, ang ilang gibuhat, ilahang gisimba o gidayeg ang Ginoo. And amazingly, ang Dios nagpadala og kadaugan sa ilahang tribe. Amen. Dali lang mga igsoon, adto ta diri sa 2 Chronicles chapter number 20. 2 Chronicles chapter number 20. Let's go there. 2 Chronicles chapter number 20. Unya, basahon nato dali mga igsoon diri sa bersikulo. Let's go to verse number 1. Let's begin reading in verse number 1. The Bible says in verse number 1, "It came to pass after this also that the children of Moab and the children of Ammon, and with them other beside the Ammonites, came against Jehoshaphat to battle." Tanawan sunod verse number 2. "Then there came some that told Jehoshaphat, saying, There cometh a great multitude against thee from beyond the sea on the side Syria. And behold, they be in Hazazon Tamar, which is in Gedi." Verse 3. "And Jehoshaphat feared." Amen. Normal ba sa tao nga mahadlok? Yes. Normal mga igsoon. Si Jehoshaphat, gibati po siya kahadlok. Pero mga higala, sa diha nga gibati siya kahadlok, what did he do? The Bible says, "And Jehoshaphat feared and set himself to seek the Lord." Amen? "And proclaim a fast throughout all Judah." So ang iyang gibuhat, katong panahon nga naa sila giatubang, nga circumstansya mga igsoon, kay ilahang gipangita ang Ginoo. Mauna ang ilahang gibuhat mga igsoon. Now fast forward ta mga higala because of time. Tanawan niyo da palihog in verse number 4. Verse number 4. Padayon lang ta, verse 4, the Bible says, "And Judah gathered themselves together," tanawan sunod, "to ask help of the Lord." Higala, when you have problems in life, ask help from the Lord. The very first person you should seek and ask for help is God, ang Ginoo, because He is the only one that can help you. Siya gyud ang makatabang nimo higala. Amen. Dili na to unahon kanang duol ang mga tao, dili na to unahon mga igsoon, ug dili na to unahon og duol og daga nang uban ka mga tao. Okay? There may be people nga nakatabang nato kaniadto may gala, but remember this, those people are being used of God only. Gigamit lang to sila sa Dios.
Higala paminaw, ang mutabang gyud nato sa panahon na atay mga circumstansya ang Ginoo. That's why pag naa kay atubangon nga mga problems, ask help from the Lord. Amen? Now, karon may gala unsay gilang gibuhat mga igsoon. Tanawa to din. Verse number 12. The Bible says, verse number 12, the Bible says, O our God, gingon ni Jehoshaphat, will thou not judge them? For we have no might against this great company that cometh against us, neither know we what to do. But our eyes are upon thee. Amen. Higala sa panahon nga kanang bitang wala ka kay baloon sa buhaton nimo. Di ba namo mga times sa tong life na to ba nga pag naatay especially pag naay mga naay mga kalit lang nga mga panghitabo sa atong kinabuhi, normally magpanik ta, dili ba no? Unya kung magpanik ta, dili bihata mahibaloon sa buhaton nato. Well, kani mga igala, gi-acknowledge ni Jehoshaphat nga unsa man, wa gid mi mabuhat Lord kung wala ka. Amen. Tanawa gingon ni Jehoshaphat, wa gid mi kay baloon sa buhaton namo, apan ang among mga mata anaa lang diha sa imo. Amen. Higala paminaw, when you have circumstances in life, keep your eyes on Jesus. Amen? Itutok. Diha ka mag-focus. May gala, imong faith nimo ba, no? Diha nimo maigzala, i-focus sa Ginoo. Okay? Ayaw i-focus sa mga tao. Ayaw i-focus sa imuhang kwarta. Ayaw i-focus sa imong trabaho. Okay? Pag naay problema, pag naay pagsulay, pag naay circumstansya, mga igsoon, keep your faith to Jesus. Keep your faith on Jesus. Amen? Keep your eyes on the Lord. Mauni ang gibuhat mga igala nila Jehoshaphat. Let us continue mga igsoon. Unya tanawin ra in verse number 15. In verse number 15, unsay gingon ni Jehoshaphat, and he said, paminaw kamo tanan sa mga Juda, and ye inhabitants of Jerusalem, and thou King Jehoshaphat, thus saith the Lord unto you, be not afraid nor dismayed by reason of this great multitude, for the battle is not yours but God's. Amen? So giingnan ta mga igala sa pulong sa Dios nga unsa man dili ta dapat nga mahadlok. Dili ta mga igsoon madismaya. You know the word dismay mga igala is being hopeless. Di ba na mga times siguro ba no sa life nato ba no nga murag nakita tanaw na to ang problema, murag unbearable siya ba, dili siya na di na to kaya mapasan, dako kay siya para sa atuan. Unya pag ingunana mga igala ang ato ang makita nato sa ato ang mga problema, murag makasulti na ta nga wala na gyud siguro ni kasulbaran. So we batiw na dayon tag kaning hopeless mga igsoon. But the Bible says mga igala dili ta dapat maging hopeless. Because no matter how big your problem is, no matter how big your circumstances is, may gala, God is bigger than your circumstances. God is bigger than your problems. Amen? He is greater also. And so tiyan mo may gala, God is over all, above all. Amen. And He reigns, He reigns to all. Busa ikaw dili ka dapat mahadlok mo nagigiinan ta sa pulong sa Dios nga dili ta dapat mahadlok, dili ta maluya, di ta dapat mawadag paglaom ngano man tungod kay ang gubat dili iya nato apan iya kini sa Dios. Every battle in your life panag-iya ka na sa Dios. When you have a battle in life, give it to the Lord. Lord, na ako'y giatubang nga problema karon, na ako'y battle sa akong kinabuhi karon, Lord. Father God, please take care of this problem. Amen. Lord, help me in this battle. Amen. Whether sakit pa na or problema sa inyong pamilya, whatever mga igsoon, kung unsa nang mga struggles diya sa imong kinabuhi mga igsoon, when you have battles in life, give it to the Lord. Ihatag ka na sa Diyos because the battle is the Lord's. You know why there are other people mga igsoon, ma-discourage sila? They get discouraged. They get defeated, mapildi sila because ilahang ginapasan ang ilahang mga battles sa ilang kaugalingon. O ilahang mga igsoon
exclude ang Diyos. Wala nila gina-appeal ang Diyos, diha sila mga battles. How about you, igsoon? Sa imuhang mga battles nga giatubang sa imong kinabuhi, imuha bang gina-appeal ang Ginoo? Ang Diyos ba ang imong ginapaatubang sa imong mga problema? Did you learn in your life to pray and to seek God? Did you learn to trust Him? Did you learn to put your faith in God? Amen? Because the Bible says, the battle is the Lord's. So, sa ilang gibuhat nila, tukay nasabtan nila ni, nga ang tanang gubat sa atong kinabuhi, panag-iya ka na sa Diyos, so dili ka na, panag-iya nato mga igala, so what did they do? Ang ilang gibuhat may ilang gisimba ang Diyos. Ilang gidaig ang Diyos. Instead of bringing weapons, instead of bringing mga igala, swords and shield, whatever kanang mga spear nga kinahanglan sa gubat, ang ilang gidala going to battlefield, mga musical instruments. And as they march mga igsoon, they were singing and giving praise to God. They were worshiping the Lord. Gisimba nila ang Diyos. Tanawan niyo dili mga igala. Sa bersikulo, tanawan niyo in verse number 17 ta magbasa. The Bible says, "Ye shall not need to fight in this battle." Amen. Di mo kinahanglan nga kamo ang muaway aning gubat. But I want you to do your part. Ang gusto gyapon sa Ginoo maygala nga moadto gyapon sila dito sa lugar kung asa sila magatubang sa ilang makaaway. Nakita niyo din maygala, dili gusto sa Ginoo maygala nga kumo kay siyang moatubang sa atong mga gubat sa kinabuhi maygala, kita magpundo na lang sa atong balay, maglingkod na lang ta, unya magpaabot na lang ta sa kadaugan sa Ginoo. Dili mga igsoon. Ang gusto sa Ginoo maygala nga kita mo tindog gyapon, moadto gyapon ta dito sa battlefield, unya moatubang gyapon ta sa atong mga kaaway. Kay ipakita sa Diyos sa atua kung unsa siya kagamhanan o kung unsa siya kadako mga igsoon. Diri sa atong kinabuhi. Amen? But the Bible says, ye shall not need to fight in this battle. Set yourselves. Meaning to say, arm yourself. Prepare yourself. Stand ye still and see the salvation of the Lord with you, O Judah and Jerusalem. Tanawang sunod, fear not, ayaw ka mo kahadlok, nor be dismayed. Ugma, tomorrow, go out against them. Amen? Go out! Manggawas gyapon kita. For the Lord will be with you. Higala sultihan ta mo in every circumstances in your life, ang Dios maguban nimo. Maguban siya sa imuha. Dili kanya biyaan, di kanya isalikway. Higala ubanan ka sa Ginoo. Mao na nga dili ta dapat mahadlok. Versikulo 18, ang pulong sa Dios gaingon, and Jehoshaphat tanawa sa ilang gibuhat bowed his head with his face to the ground, and all Judah and the inhabitants of Jerusalem fell before the Lord, worshiping the Lord. Ilang gibuhat sa panahon nga na sila giatubang nga circumstansya diha sa ilang kinabuhi, gisimba nila ang Ginoo. Lahi ba no sa uban nga mga Kristohanon karon sa atong panahon, kay pag naay problema di sila mosimba sa Ginoo. Higala paminaw, pag naatay problema, musimba kita diya sa Ginoo. Amen ba? Kung lain na imong paminaw, pagsimba sa Ginoo. Higala kung ikaw gibati kag discouragement, pagsimba sa Ginoo. Kay sultian ta mo migala, worship is a weapon against discouragement. Timan-in ninyo na. Amen? Worship reminds us of God's ability to handle what we cannot handle. Amen. Ang pagsimba mga higala, gapahinumdum kini siya sa ato mahitungod sa abilidad sa Dios sa pagdumala sa butang nga di nato mahimo. Amen. Mahimo ba tanan sa Dios? Mahimo niya tanan kay gamhanan man kayo siya mga higala. Tungod sa iyang kagamhanan, wa gyud imposible sa iya ha. Nothing is impossible with God. So gamita ang pagsimba. Use worship to silence the lies of fear and doubt. Amen. Sing, pray, and declare God's promises over your life.
Pareha sa gibuhat ng mga higala nilang Jehoshaphat. Last verse na lang ni diri gihapon. Tanawon niyo mga higala. Unsa ilang gibuhat? Gibasa na to bersikulo 18, di ba? Tanawon na to unsa ilang gibuhat sa 19, baby. Tanawon unsa ilang gibuhat mga igsoon, no? 19. And the Levites of the children of the Kohathites and of the children of the Korhites, tanawa, stood up to praise the Lord God of Israel with a loud voice on high. Unsa ilang gibuhat? Ilang gidayeg ang Dios. Ilang gikantahan ang Ginoo. Mao di dapat buhaton nimo. Pag na kay problema nga tubangon diya sa imong kinabuhi may gala, kantahi ang Ginoo. Gamita ang pagsimba sa pagpahilom sa mga bakak sa kahadlok ug sa pagduha-duha. Pag-awit, pag-ampo ug ipahayag ang mga saad sa Dios diha sa imong kinabuhi. Amen ba? So unsa ning duha ka butang ato ang nakatunan karon nga gabi mga higala? Ngano man mga igsoon nga dili natutugtan nga kini mga circumstansya sa atong kinabuhi mao ni siya mo pahunong sa tuang pagsimba sa Dios. In fact, ang uban nato diri mga higala natarog ta sa ato ang mga problema. May mga pipila sa atong mga kaigsunan diri mga higala nga wala nagsimba tungod kay hangtod karon wa para solba ang ilang mga problema. Amen. Kabalo ba mo ang pinaka the best nga buhaton nimo sa panahon nga naa kay problema kay magsimba. Magsimba sa Ginoo. Kung mga po kayo mabuhat, may problema nimo maigsoon. Tapos niyo na, kasi mabuhat nimo. It's the same. Mora gyapon. Kung dili ka magsimba, nalamang gyapon nga problema. Di ba? Ang problema kay kwarta. Duyti may gala sa imo ang dili pagsimba, makakwarta ka. Masobra na problema. Di mausab. Pero pag simbahon ni mo ang Diyos may gala, makita kag kausaban sa imuhang circumstansya sa kinabuhi. Ngano man mga igsoon, pwede usbon sa Ginoo ang kahimtang nimo. Basta mahimuot siya ug mahimaya siya diha sa imong kinabuhi. Amen ba? So tonight mga igsoon, no? Ikaw ba ang klase nga Kristohanon nga madalas sa mga problema? Amen? Musimba lang ba ka kung maayo ang dagan sa imong kinabuhi? Musimba lang ba ka kung mudugaya ka sa mga panalangin sa Diyos? Musimba lang ba ka kung gitubag sa Diyos ang imong mga pag-ampo? Musimba lang ba ka kung naa ka diha sa taas mga higala diha sa imong kinabuhi? What about kung naa ka diha sa ubos? What about may gana kung wapag gitubag sa Ginoo imong mga pag-ampo? What about kung naa kay mga problema diya sa imong kinabuhi? Will you still worship the Lord? Like Job? Like Jehoshaphat? Amen? Unta mga igsoon, magsimba gyapon ka because worship is about who God is, not what He gives. Ikaduha, worship is a weapon against discouragement. Amen?